Ano ba talaga ang hell o Gehenna sa Biblia? Paano nga ba ang pagkakagamit ng salitang hell sa Biblia? Nabibihira lang naman banggitin roon. Nag-Gehenna nga sa salitang Grego o Greek ng kasulatan. Galing pa nga ito sa orihinal na pagkakasulat sa Hebreo na Gehinom. The word Gehenna is the Greek transliteration of the Hebrew Gehinnom, meaning Valley of the Sons of Hinnom. This valley south of Jerusalem was where some of the ancient Israelites passed children through the fire, sacrificed their children, to the Canaanite god Moloch, 2 Chronicles chapter 28 verse 3 and 33 verse 6, Jeremiah chapter 7 verse 31 and 19 verses 2 to 6. Ginawa lang na salitang hell ang sinabi ni Jesus noon na Gehenna ng mga nagsali ng Biblia sa wikang Ingles. Dahil sa pag-angkin ng mga tao noon sa mga sulat ng Biblia, binigyan nila ng maling pangunawa ang mga salitang nakasulat upang umayon lang sa kanilang napakamaling pangunawa na ang Biblia raw ay sulat ng hula para sa hinaharapang panahon. Ibig sabihin, para sa kanila ay hindi pa nagaganap na lubos ang lahat ng hulang sinabi ni Jesus na dapat maganap lahat sa kanilang henerasyon. Dahilan sa pag-angkin nila sa mga sulat, hindi nila naunawaan kahit ang katotohanan ng sa pangako ni Jesus na new heavens and new earth. Dahil literal na hinintay nila ang pisikal na pagdating ng bagong langit at lupa, na kapag dumating na raw ay kasunod na ang paghuhukom para sa mga dadalhin at parurusahan sa impyernong inimbento nila. Hindi nila nasumpungan ang katotohanan ng sa sinabi ni Jesus na new heaven and new earth, na ang Old Testament language ng heaven and earth na binanggit ni Jesus sa Matthew 24 verse 35 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. ay ang ugnayan ng Diyos at ng bayang Israel sa kanyang Old Covenantal Age ng panahon pang iyon. Galing ito sa nasusulat rin sa pangako ng kasulatan sa Isaiah 65 verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things will not be remembered or come to mind. Dahil ang binanggit ritong new heavens and new earth ay pangako na gamit ang Old Testament language na madaling nauunawaan nila noon, ngunit talinhaga lalo na't sa atin ngayon. Sapagkat ang sinabing ito ng kasulatan ay pangako ng para sa hulang gaganaping lubos sa panahon at henerasyon ng Panginoong Hesus. Kaya't si Jesus nga ang nagpaalala sa kanila noon. Sinabi niyang, Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Heaven and earth nga, sapagkat ito ang bayan ng Diyos, ang Israel sa kanyang Old Covenant Age. Kaya sinabing, will pass away, sapagkat matatapos upang mapalitan ng bago. Hindi nga ito literal at pisikal na langit at lupa, kundi ay lumang kasunduan, ang Old Covenant ng Israel kay Moses. Kaya't sa susunod na sinabing, but my words, ito ay ang New Covenant naman ng Panginoong Hesus na papalit sa luma. Ito na ang kautusan sa paggawa na lang ng kabutihan sa kapwa, na siya ng pag-ibig na totoo sa Diyos. Will not pass away naman sapagkat mananatili na para sa walang katapusang panahon. Dahil sa hindi nila nasumpungan ang katotohanan ng mga naganap na pangako noon, nagsipaglikha sila ng mga aral upang masabi na hindi pa nangyayaring lahat ng pangako ng Panginoong Hesus. Dahil nga sa maling pangunawa at pag-angkin sa mga sulat, naipakalat nila ang napakalaking kamalian na dulot ng kanilang pagtataas at pagmamalaki sa kanilang sarili, upang masabi na sila na noon ang mga bagong apostol ng Diyos. Salungat sa tunay na bili ng mga apostol, na nagsabi na sila ay dapat nga nakahuli-hulihan na sa lahat. Huli, sapagkat wala nang dapat kasunod pa. Ito ang nasusulat sa unang Korinto 4:9. 1 Corinthians 4:9. For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Dahilan ng hindi nila pagsunod sa paalalang ito ng mga apostol, kaya nagsigawa pa nga sila ng ibang pangunawa. Dahil rito
ay binigyan nila ng ibang kahulugan ang salitang Gehena ng kasulatan upang ipangaral sa wikang Ingles at bigyan ng ibang pakahulugan. Naging hell na nga ang pagkasalin mula sa Gehena upang gawin rin nilang panakot sa mga hindi sasama sa kanilang itinayuring simbahan. Sapagkat kung hindi sana nila noon pinalitan ng salita at pangalan na Gehena o Gehinom sa Hebreo, di sana ay nalaman ng lahat ng bumabasa ng Biblia na ang tinutukoy ni Jesus noon ay ang Jerusalem na maihahalin tulad sa Gehena, na kung saan ay magaganap ang labis na kapighatian o Great Tribulation na binanggit sa mga sulat ng hula. Dahil na rin sa kagustuhan ng mga nagsalin noong 1516 ng Biblia mula sa Latin pag-Grego o Greek nila Desiderius Erasmus na isang bishop at historian, na maipasok ang kanilang pangunawa ng sahel o impyerno nga upang maging panakot nila, hindi lang sa mga gumagawa ng masama, kundi nang sa mga hindi makikiisa sa kanilang itinayupang simbahan at paniniwala. Galing rin sa kautusan ng Pope noon na si Leo X ay ipinadagdag ang iba pang mga sulat na wala sa orihinal na Latin, na mula sa Hebreo o Masoretic text. Kaya nga ang mga ito na naging kontrobersiya ay tinawag na Textus Receptus or Received Text na galing nga sa Pope nila noon. Hindi sana nangyari ang mga ito kung sila lang ay nakinig sa mga bilin ng mga kahuli-hulihang apostol ng Panginoong Hesus. Kung sila lang sana ay hindi na nagpatawag pang mga pari, pastor at mga apostol rin. At ganito nga ang nangyari noon, na ayon rin sa historical accounts. While the 1516 edition was dedicated to the Pope, the Textus Receptus family of texts later became the standard for Protestant rather than Roman Catholic vernacular translations. The Textus Receptus, Latin for received text, originated with the first published Greek New Testament, edited by the Dutch scholar and Catholic theologian Desiderius Erasmus in 1516. While the term Textus Receptus was not coined until 1633, it is retroactively applied to Erasmus's Greek text, titled Novum Instrumentum Omne, which he dedicated to Pope Leo X. Erasmus's Latin Greek New Testament editions and annotations were a major influence for the original German Luther Bible and the translations of the New Testament into English by William Tyndale. Subsequent Textus Receptus editions constituted the main Greek translation base for the King James Version, the Spanish Reina Valera translation, the Czech Bible of Crallis, the Portuguese Almeida Recebida, the Dutch Staten Vertaling, the Russian Synodal Bible, and many other Reformation-era New Testament translations throughout Western, Northern, and Central Europe. Kasaysayan ang nagpapatotoo sa mga ginawang pagsasali ng Biblia noon. Dahil sa hindi tapat na pagsunod sa mga bilin ng mga apostol ng Panginoong Hesus, ay nagsikatha pa sila ng kanilang mga sinariling doktrina, na pinagmulan rin ng pag-aaway-away ng sa loob ng sinasabi rin nilang pananampalatayang Kristyanismo. Ngayon naman ay alamin natin galing sa Biblia ang tunay na kahulugan nga ng Gehena na isinalin lang nila noon sa hell. Ang Gehena o Gehinom sa Hebreo ay ang isang lugar noon na binanggit sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah 7:31. They have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, and it did not come into my mind. Sinabi nga ni Propetang Jeremias na ang lugar na ito ay tunay na lugar na kung saan ay sinusunog ng mga tao roon ang kanila ring mga anak para sa pag-aalay, na kung saan ay sinabi ng Diyos na hindi nga niya ipinag-utos kailanman, ni sumagi sa kanyang kaisipan. Kung gayon, papaanong gagawa pa ng isang impyerno ang Diyos na kung saan ay sinusunog at pinarurusahan araw at gabi sa walang katapusang panahon ang mga kaluluwa ng kanya ring mga sinagip? Kaya nga noong banggitin nito ni Jesus sa kanila, ay alam niya na alam ng kanyang mga kausap kung ano ang Gehena, na ito ay hindi ang impyerno o hell na sinasabi ng mga tao ngayon.
Ito nga ay ang lugar din na kung saan ay magaganap rin ang pagsunog sa kanila at pagpapahirap na mararanasan ng kahit kanilang mga anak mula sa kamay ng mga hintil na siyang Roma noon. Ang paparating na nooy labis na kapighatian sa Jerusalem na siyang magiging gehena sa kanila noon. Sa katunayan, dahil sa kabutihan ng Panginoon ay nagbigay babala pa rin siya sa mga Pariseo noon. Sinabi ito sa Matthew 23 verse 37 to 38. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Behold, your house is being left to you desolate. Matthew 24 verse 15 to 21. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. Then those who are in Judea must flee to the mountains. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. But woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. But pray that your flight will not be in the winter, or on a Sabbath. For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. Ang labis na kapighatiang hindi pa nangyayari kailanman sa kanila mula nang pasimula pa ng mundo, na mangyayari pa lang sa henerasyong iyon. Verse 32 to 34. Now learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So, you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. At nangyari nga sa kanila noong AD 70 ang Siege of Jerusalem. Kaya sa talatang ito ay binanggit ni Jesus ang babala ng hell. Matthew 23 verse 33. You serpents, you brood of vipers, how will you escape the sentence of hell? Hell nga sapagkat ito ang lugar ng Jerusalem na magiging Gehinom o Gehena nila, kung saan ay makararanas sila ng paghuhukom sa buhay nilang iyon. Hindi ang kanilang kaluluwa pa matapos ang buhay sa katawan. Walang ganoong paliwanag ang Panginoon. Mga kapatid, walang impyerno o hell na ginawa ang Diyos. Ito ay gawa-gawa lang ng mga tao na hindi nakasumpong na totoo sa kung sino ang Diyos. Na ang Diyos ay mabuti at hindi nagtatangi ng tao. Ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak dahil sa kagustuhang mailigtas ang lahat. E siya pa bang mabuting Diyos ang maghahanda ng impyerno?